Para kay Vice President Sara Duterte, palabas lang ng Marcos administration ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kaya naman wala aniya siyang planong magbigay ng suhestyon o payo hinggil sa mga katiwalian sa government projects. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Sa ambush interview sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Duterte na hindi lang flood control projects ang nababalot ng katiwalian. Inulit din niya ang dati ng akusasyon na nakikinabang ilang kongresista sa proyekto kahit sa pondo ng Department of Education. Noong siya aniyang kalihim ng kagawaran, natuklasan niya na naghahatian ng ilang kongresista sa pondo ng DepEd para sa pagpapatayo ng school buildings. Kinuwestiyon na aniyan niya ito at nasilip din ito noon ng Senado pero naging tahimik lamang ang administrasyon. Hinamon din niya ang administrasyong Marcos na imbestigahan ang budget ng pamahalaan noong 2024 at ngayong 2025 kung talagang seryoso ito sa pagsilip sa mga katiwalian sa gobyerno. Asa ng ebidensya. Bilang tugon, sinabi ng isang mambabatas na kamara na kailangan maglabas ng ebidensya si Duterte sa kanyang aligasyon na pinaghati-hatian ng mga kongresista ang school building program budget ng DepEd. Sa press conference kahapon, sinabi ng Manila Representative Benny Abante Jr. na dapat maglabas ng ebidensya ang pangalawang Pangulo para maimbestigahan ang Oversight Committee ng Kongreso. I mean, hindi naman pwedeng bigla ka nalang magsasalita in a general term na wala ka namang ipoproduce ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba, ani Abante? Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi lamang flood control projects ang iimbestigahan ng Tri-Infra Committee kundi lahat ng proyekto ng gobyerno na ipinatupad, hindi lamang ng Department of Public Works and Highways kundi lahat ng ahensya ng gobyerno. Actually, very important ho yung binabanggit niya na dapat ho all-encompassing, no? Yun pong review ng all infrastructure projects and very important din po na hindi lang tayo limited, ani Ridon. Sa September 2 ay sisimula na aniya ng formal na investigasyon na nasabing komite na kinabibilangan ng Committees on Public Works, Good Government and Public Accountability at Public Accounts. Bagamat sisimula ng investigasyon sa mga flood control projects sa Bulacan at Benguet na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at natuklasan na bukod sa ghost projects ay substandard ang pagkakagawa ng ilang proyekto, susuyurin umano